Hello guys, good afternoon. Bale, ang vlog ko ngayon ay paano mag-maintenance ng electric fan, paano magkalas ng motor, at paano ibalik. At tuturo ko rin sa inyo kung ano yung lalagyan ng langis sa may busing niya para hindi agad uminit yung busing bearing niya at tumagal yung buhay ng bearing, para hindi mag-stack up yung motor nyo. Kasi kasagaran pag o-open yung thermal fuse nya dahil yung busing ay sira na, so nag-i-stack up na yung ikot ng LC dahil yung busing nya ay malaki na yung butas nya. Kailangan siya sa center, kaya dumidikit yung stator nya at yung armature nya. So sa vlog nito papakita ko paano baklasin yung isang motor ng electric fan, at samahan niyo ako guys. Okay, so yun na, tanggalin itong tornilyo sa pinaka support cap nya sa harap, kinakabitan ng frame. Kakalasin nyo muna yung frame nya, LC. Tapos yung lock nya sa neck, ito natanggal to. Yan, para mabunot nyo sa stand. Pag nabunot nyo na, pwede hindi nyo ito tanggalin sa kanyang speed controller switch nya. Mahaba lang itong cable, pwede naman nakabitin siya, hindi siya maano. Pero kung marunong kayo magkalas at magkabit ng wiring, so walang problema kung putulin nya. Ito, DM ko lang paano magkalas at magkabit ng motor. At papakita ko na rin sa inyo yung kanyang mga parts na busing, shafting, stator motor, stator winding motor. Papakita ko sa inyo. Bali, 4 na tornilyo to, ang iba 2 lang. Itong tape ng electric fan ay 4 yung tornilyo kailangan tanggalin. Ayan. Tanggalan natin. Sumunod, tatanggalin natin to. Ito yung stator nya, tatanggalin natin sa housing nya. Gamit na ka ng Phillips screw. Ayan. Merong tornilyo na mahirap tanggalin, masikip siya, yung pagka-torque nya. Gagamit na kayo ng torque na Phillips screw, tulad dito. Pag pinukpok nyo ito ng martilyo, luluwag yung torque nya dito sa bolt nya. Nakakalas nyo, o lagyan nyo ng W40 para makalas nyo. Yan.
Yan, tatanggalin rin natin itong gearbox nya para makita nyo kung ano yung laman sa loob. Ngayon, gawin nyo every 1 year o 6 months. Buksan nyo na yung gearbox nya at lagyan nyo ng grasa. Yan, pag natuyo ang grasa, bunutin nyo lang. So ito yung gearbox nya. So ito yung nagdadala ng swing ng electric fan. Kapag sira na itong swing switch nya, selector, under yung electric fan nyo, masiswing siya, tapos yung to, maririnig nyo malagatak, yung tak 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 tak, sira ng gear nito. Bali ang gear niya nasa loob ito, makita nyo yan. Yan, gear niya. Yan, bigat siya. Yan. Pag hindi na sa sumasabay, umiikot, ito ang sira niyan. Palitan nyo na dahil good na yung pinaka-nipin niya sa loob. May gear niya sa loob, pinapudpud na yan. Ito na, lalagatik na lang yan. Hindi na siya magsiswing. Sometimes swing, tapos stop, tak 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 tak. Ito na yung tira niyan. Ngayon, so babaklasin na natin to. Ayan. Ito ang stator. Ito ang coil winding nya. 4 poles, apat-apat. 1, 2, 3, 4. 4 poles siya. Sa winding nito yung running winding at starting winding, kasama na yung speed winding nya, yung 1, 2, 3, yung medium, low, medium saka high speed, kasama sa winding nito. Ayan guys, ito ang lilinisin nyo just in case na marumi na, puro sa likabok. Makikita nyo pag tinanggal yung cover sa likod ng electric fan, makikita nyo ang daming agiw o ano, likabok. Tatanggalin nyo, ingatan nyo lang na hindi ito maputol, itong winding nya, coil winding, kasi pino lang siya guys, oh. Gabuhok ang pino nyan. Ay, ingatan nyo na hindi ito madali, masira, maputol. Ayan guys, ito yung bushing. Ito. Hindi na malimit masira sa electric fan. Pag lumaki na yung diameter niya, yung butas niya, so magkakaroon ng abnormal na yung ikot ng LSA, mas mabilis uminit yung motor at bumibigay agad yung thermal fuse niya, nag-o-open. Kasi kung hindi mag-open yung thermal fuse, ito ang susunugin yan. Kasi hindi na yung normal ikot ng motor, yung speed niya ay mabagal na, iinit agad itong winding. Pag uminit yan, ang thermal fuse niya na nandito na sa ilalim, nakadikit siya, nakalapat dito sa winding. Ang trabaho ng thermal fuse, pag na-detect niya umiinit ang umiinit, nag-overheat na siya at umiksi siya sa 180 degrees Celsius, umabot ng mga hanggang 200 degrees, i-open na yon para hindi na ito masunog. Yung cause ng madaling mag-overheat ang inyong motor ay marumi ito. Lilinisin nyo na ito guys ng basahan.
Basta dandaan nyo ng baklasin, inisin nyo pati ito. Ito yung fan cooler nya. Ito yung nagpapalamig sa motor. Masama yan sa ikot. Yan. May ikot yan. Pero pag marumi na o sira na yung busing nya, wala na, hindi niya na matutulungan para palamigin yung motor. Kasi continuous ang ikot ng flow ng current sa winding dito. Pero abnormal, mabagal ang ikot. Kaya tumataas agad yung temperature niya. Kailangan linisan yung maigi. Tapos lagyan nyo ng langis. Ito yung lalagyan nyo ng langis, guys. Ito sa may busing, may clip siya. Ito. Ayan. Dito nyo lalagyan ng oil. Kasi mayroon siyang parang foam sa loob. Doon babasain nyo yan. Yun ang magiging pinakagrasa nya. Pinakalubricant nya. Para hindi umanit yung ikot ng shafting. Ito shafting nya. Kabilaan yan, guys, meron siya. Kasi may pinto para sa ilis ito, lock nya. So, hindi ko na tinanggal. Makikita nyo naman dito. Yan. Yan, dalawa yan. Kabilaan yan, likod at harap. Pero malimit masira ang harap. Busing sa harap ang malimit masira dahil andun yung LC, andun yung force ng hangin. Kaya mas mabigat yung load sa harap kaysa likod. Pero mas maganda, palitan nyo na rin pareho. Madali naman malaman pag sira na yung busing eh. Aandar siya, iikot, tapos babagal ng babagal hanggang sa huminto. Maririnig nyo humurugong yung motor. Busing na gasira nyo. Or itong shafting, may kain na to. Malalim na to, or gasgas na, papalitan nyo to. Nabibili naman to, nakakabili. Tapos to, pagtanggal nito, pukpukin nyo lang ng martilyo, mabubunot nyo na to, tapos saka nyo balik sa bagong shafting na binili nyo. Ngayon ang pagbabalik, ganun pa rin proseso. So, kakabit na natin. Pinakita ko na sa inyo kung paano magbaklas, kung saan ilalagay yung oil o langis. Dito lang. Paano mag-check ng busing. Ito yung busing bearing nya. Pagkakabit ng motor, ganoon lang. Tapak mo lang. Tapos nyo nalinisan to. Lahat, pati ito. Tapos nyo nalagyan ng oil. May balik nyo ulit. Ganyan. May guide siya. Papasok mo na ito. Kasi may butas doong 4. Papasok nyo na yan. Tama nyo na yan. 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 Tapos sa likod, ganun din. So, may guide din siya. Yan. Tapos napakita ko sa inyo paano ito isi-center. Kailangan kasi naka-center siya. So balik muna natin yung mga bolt nya. Dalawang side muna lalagyan ng tornilyo. Dito, magkatapatan. Bago natin i-align. Kasi pag wala sa align, magalit yan. Kasi binunod natin yung shafting nya, magbabago yung position ng busing bearing nya. Kailangan natin ibalik ulit sa center.
Ngayon, pag gano'n nyo, maganit siya, pupukpukin nyo na to. Yan. Kung saan siya freewheeling, ayan o. Ibig sabihin, naka-align na siya. Madaling i-align na to kasi sumasabay yung ilalim yan. Lagyan nyo ulit ng bolt lahat bago nyo sikipan. Paghigpit gamit kayo ng pliers para pangontra o mayroon kang yabe yung open range ng digis. Yan. Para maigpitan yung maigi yung torque nya. Kailangan maigpit para just in case na magkaroon ng vibration hindi luluwag agad to. So okay na yan, maganda para upper wheeling natin, na center na natin, na sentro na yung shafting nya. Ngayon papakita ko itong laman ng gearbox ito. Ito malimit masira. Okay. Tanggalin natin. Tapos paano maglagay ng grasa. Grasa nilalagay dito, hindi langis. Kasi ito naman ay gearbox. Guys, ang pagbukas nito, yung lock nya, hilahin yung pataas. Kasi may bearing to. Titilapo yung bearing nya. Kasi may bearing nya nakano sa spring. Ayan. Kita nyo? Ito yung malimit masira. Pag napudpud na yung gear nya, ayan, hindi na siya magsuswing o hihinto siya tapos lalagatak yan. Yun ang sira nya. Tapos lagyan nyo ng grasa. Yan. Ito bago ito eh. Lagyan ko ng grasa. Yan. So, pinakita ko lang sa inyo paano mag maintenance, magkabit. Tapos balik nyo ulit guys. Yan. Balik nyo yung mga tornilyo. Iba dalawa lang, iba tatlo. Kaya pag binaklas nyo, tandaan nyo kung ilan yung tornilyo. Yan. Ang next video ko ay paano mag test ng kapasitor. Paano nyo malaman pag siraan ng kapasitor. Ang running kapasitor at starting kapasitor 1.5 microfarad yan, 400 volts AC. Ngayon pag bumaba ng capacitance nya, ano ba, nasa 700 microfarad, wala na siya sa 1.5, bit na yon, ibig sabihin sira na yung kapasitor, hindi niya na mapapaikot yung LC, uhugong na lang yung motor niyan. Yan. Ngayon balik ulit natin. Ang posisyon ito nasa ibabaw. Yan. Yan natin tornilyo.
Bakit ka naliwan? Ngayon, ibabalik ulit natin to. So, ikapit mo lahat ng tornilyo bago nyo higpitan lahat. Para naka-align itong pinaka babitan ng frame ng LC. Kailangan ikabit yung mga apat ng tornilyo o dalawa bago nyo higpitan para masentro nyo yung frame nya. Saka yung cap yung takip sa likod. Okay guys, tapos na tayo mag preventive maintenance. So kinabit ko na. Sa next video ko na papakita yung pagkakabit ko sa stand saka sa speed controller switch nya. Pinakita ko lang kung paano mag-backlash, paano maglinisin at lagyan ng oil yung mga bushing nya, at pati yung gearbox nya lagyan ng grasa. Okay guys, thank you for watching my video at sana nakakuha kayo ng idea kung paano mag backlash ng motor ng electric fan. So ito, demo ko lang to kasi actually sira ang motor nito, papalitan ko pa. So ganun din, bubuksan ko pa, pinakita ko na rin sa inyo kung paano mag maintenance ng motor. Ito yung pumutok yung capacitor, pumutok yung motor nya, yung running winding nya tunaw, kaya kailangan pagka ng bagong motor. So pinakita ko lang, demo ko lang para makakuha kayo ng ideya kung paano mag maintenance ng electric fan motor. Guys, thank you for watching my video at sana may natutunan kayo. At sa next vlog ko, yung pagkabit ko ulit sa stand nya at
paano natin papatakbuhin ulit. Okay, thank you so much. Magandang hapon sa inyo lahat.